Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsulid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Adlaw karon nga Huwebes, petsa 12 sa buwan sa Marso 2026. Sa ngan sa kong partner Malu Inocando Tabar, ako si Attorney John Destacamento. Maguban-uban na sabta ninyo sa ka oras nga panagisgot pag panagbalitaay dinhi sa atong programa sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Apan sa dili pa ato sang padangat kining mga front pages gikan sa mga lokal o national nga mga pamantalaan. Atong sugdan sa Sunstar Cebu. Sa Sunstar Cebu, fuel volatility hits supply chain power grids. Sa Super Balita, LTFRB miingon why umento sa plitihan. Sa The Freeman, PAM lashes out at Vice Gov over tax deal. Socos hypocrisy. Sa Banat News, traffic enforcer, duha ka minor patay, duha ka managlahing disgrasya. Sa Philippine Daily Inquirer, Jeepney Group says halt fuel tax or raise fare by 2 pesos. Sa The Philippine Star, House OK's BBM special power on fuel excise tax. Sa Manila Bulletin, 5,000 fuel subsidy for PUV tricycle drivers out next week. Ug sa Tempo, speedboat yields 6.8 billion pesos shabu. Mao kadto ang mga dagko nga balita nga migawas sa mga pamantalaan lukop nasod. Sa itong pagbalik paningkamutan nato nga makontak ang Pag-asa alang sa latest weather update ug atong ipadangat kaninyo ang atong mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies.
Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy ug sa dili pa nato ipadangat atong mga balita ato sang susihon kung unsay labing uwahing pagbanabana sa kahintang sa panahon ni asong linya si Sir Jomer Eclarino gikan sa Pag-asa Visayas. Maing buntag Sir Jomer, kumusta ang atong panahon? Yes, atol na dyan, maibuntag sa tanan og sa tanan tikaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Padayon nakaapekto ang northeast monsoon or amihan sa Visayas, lakip na ang lalawigan sa Luzon. Tungod kini sa amihan, atong weather condition sa Central Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, makasinati kita maayong tempo ng panahon, gawas ini na mga patak-patak na hinay na mga pag-ulan. Hinay nga na sa kasarangan ng hangin masinati sa Central Visayas, makadagatan malinawon nga na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 24 to 31 degrees Celsius, haring adlaw mosalop alas 5:55 sa hapon, ug gikan diri sa Mactan Pag-asa Visayas, TOST Jomar Eclarino. Daghang salamat Sir Jomer Eclarino sa imong weather update. Unya, good morning diha ninyong tanan sa inyong buhatan. Mao kadto ang atong latest weather update ug karon arita sa atong mga balita. Naguna sa itong mga balita karong buntaga mga opisyal nga naglangkob sa Special Price Monitoring and Consumer Protection sa syudad sa Sugbo gitudlo na ni Mayor Nestor Archival. Giandam na usab nila ang complaint desk nga mauy kadangpan kung adunay mamaligyaay nga magpaburot sa ilahang mga presyo. Ang kasayuran ni hatod ni Gia Navarro. Miluwat og Executive Order number 066 si Cebu City Mayor Nestor Archival aron umulon ang Special Price Monitoring and Consumer Protection Body. Subay kini sa mas gipalig-ong pagbantay na karon batok sa mga mapaymaslanong negosyante og mga mag-hoarding sa basic goods tungod sa nasinating krisis. Ubos sa maong kamanduan, Panguluan ni Archival ang special body isip chairperson, samtang si Konsehal Harold Go ang iyang vice chairperson. Kauban isip mga miyembro ang pipila ka mga konsehal. Makadagkuan gikan sa nagkanainlaing departamento, apil ang Business Permit and Licensing Office, kadagkuan gikan sa Department of Trade and Industry, Cebu City Police Office ug Cebu Chamber of Commerce and Industry. Matod sa kamanduan, nga gitahasan nila ang special body aron kanunayon ang monitoring sa presyo sa mga pagkaon, gasolina ug ubang panginahanglanon sa mga supermarkets, merkado ug ubang mga establisimento. Gituyo usab ang pag-apil sa DTI aron himong kadangpan bahin sa kasamtangang price regulations. Kung masakpang adunay mga nag-overprice sa mga palitonon ug mga nag-hoarding, mohimo ang special body og investigasyon aron sa taon kung nagmalapason ba ang maong negosyo ug hayan silutan. Malambigit usab ang mga konsumidor sa maong lakang tungod kay mahimo nang isumbong ngadto sa special body ang mga badlongong mamaligyaay. Pinagi kini sa giandam nga Consumer Complaint Desk aron makahatag silang report sud sa buhatan o di ba ka online. Tipik og kabayn lang kini sa mga inisyatibang gihimo sa syudad sa Sugbo aron dili na magkalisod ang mga konsumidor tungod sa krisis gadala sa gubat sa Middle East diin nagibutang sa alanganin ang oil supply. Gia Navarro, CCTN News. Sa susamang kalambuan, Department of Education Mandawi City Division mi patuman og 4-day on-site reporting isip kabahin sa pagdaghinot og kuryente. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gisugda na sa Department of Education Mandawi City Division ang pagpatuman sa 4-day on-site reporting isip kabahin sa mga lakang sa pagdaginot og kuryente ug petrolyo subay sa nagkataas nga presyo tungod sa tensyon sa Middle East. Musod sa opisina ang mga empleyado gikan Lunes hangtod Huwebes samtang work from home ang Biyernes. So we call it 4-day on-site reporting because if we will call it 4-day work week, meaning we will add number of hours per day. But we are not adding because we want to at least reduce the energy consumption. So for example, magdugang ta imbes alas 5 maabot alas 7. So
wala tay kanang conservation kay nagdugang na magyapon ta og oras. Gipasabot ni Dagatan nga kinialang lang sa non-teaching personnel og supervisor og dili makaapekto sa klase. Kini tungod kay kinahanglan gihapon sundon ang number of school days, hilabi na nga hapit na matapos ang school year. Alang sa mga non-teaching personnel nga ang trabaho nagkinahanglan nga personal sama sa pagdawat og mga dokumento, sila hatagan og laing trabahoon matag Biyernes. Gawa sa pagpatuman og 4-day on-site reporting, aduna usab gipahamtang nga mga lakang ang DepEd Mandawi aron mas makadaginot og kuryente. Dunay duha ka switch sa akong suga. So aron makasave gyud, I will on only the one switch. So meaning 1/2 of the lights off. Yeah, then ang electricity the what you call this air condition set to 24. Then yun na gid siya. Kung nay maabot before 8, then the aircon should be on 8 yun. Una lang ni mando si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pipila ka ahensya sa gobyerno nga ikonsidera ang 4-day work week aron makatabang sa pagdaginot sa enerhiya taliwa sa pagsaka sa presyo. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Samtang Cebu Governor Pamela Baricuatro wala mahimuot sa mga pamahayag ni Vice Governor Glenn Anthony Soco tali sa settlement nga gitanyag sa Apo Land and Quarry Corporation. Kung ngano atong siren sa report ni RV Veloso. It's not the legislative body. It's Glenn per se. I don't know why it was necessary to have a press con. He could have called me and asked me about it. I don't know what he's trying to do. Is he declaring war? Because I'm prepared for war. Mao kini ang reaksyon ni Cebu Governor Pamela Baricuatro kinsa mipanga ni Vice Governor Glenn Anthony Soco human niini gi-question ang plano sa Executive Department pagsulod sa usa ka settlement tali sa usa sa pinakadako nga cement manufacturer sa Subo. Ginganlan ni Baricuatro si Soco nga hipokrito gumikan sa uhing mapamahayag niini sa media kabahin sa proposed 211 million pesos nga settlement tali sa Apo Land and Quarry Corporation nga una nang dunay inisyal nga kasabutan nga 1.2 bilyones ka pesos. Gisalikway usab ni Baricuatro ang giingong mga huhungihong nga gihatagan og special treatment sa administrasyon ang ALQC. Matod sa gobernador nga giingong unang midangop kaniya ang legal counsel sa Apo nga bi-propose usab sa maong settlement. Una nang misupak ang administrasyon sa dakong kaltas sa bayranan sa Apo gikan sa 1.2 bilyones ka pesos ngadto na sa 211 milyones ka pesos nga naglangkob sa 16 ka tuig hangtod nga nagsuta kini nga ang lokal na kagamhanan dili makakolekta og extraction fees gikan sa mga pribadong luna. But my conscience is clear, you know. I don't know kaha nila. Their conscience is clear. As far as I'm concerned, my conscience is clear. There's no backdoor negotiation. It was a discussion between lawyers, between legal teams. Sa kasamtangan, gisusi sa mga magbabalaod sa Hunta Provincial ang proposed ordinance nga naghatag og katungod sa gobernador nga mosulod sa settlement o compromise agreement tali sa Apo. Kay numduman nga ni adtong 2023, ang 16th sangguniang panlalawigan mihatag usab og katungod ni kanhi Cebu Governor Gwendolyn Garcia sa pagpirma sa compromise agreement tali sa Dolomite Mining Corporation kon DMC. Diin gibana-bana ang moabot sa 856 milyones ka pesos nga mining obligation nga gipaubsan ngadto sa 56 milyones ka pesos nga mahimong bayran pinaagi sa pagdata. Going on because we have nothing to hide. Our conscience is clear. There's no backdoor negotiations. I am not involved in the negotiation. My lawyer, Attorney Rusty Arnaiz, is not involved in the negotiation. And they have the last and final approval of this negotiation. Subay ni ini gisuwayan usab sa news team pagpangay og habig si Soco apan subay ning pagsuwat wala pa kini komento sa maong pamahayag. RV Veloso, CCTN News. Sa laing balita, kontratistang si Sara Diskaya ug laing siyam ka mga co-accused. Adunay 26 ka mga witness nga moatubang sa korte. Kini aron usayon ang kasong graft and malversation tungod sa Ghost Flood Control Project dito sa Davao Occidental. Ang kasayuran nihatod ni Gian Navarro. Nasabutan sa Lapu-Lapu City Regional Trial Court nga mopatimaw ang mga saksi bahin sa Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental nga mokabat sa 96.5 million pesos. Natribukar atol sa pre-trial hearing kagahapon nga moabot sa 26 ang witness nga mobarog kang controversial contractor Sara Diskaya ug laing siyam ka mga co-accused.
Samtang 18 usab ang witness alang sa habig sa prosecution panel nga gilangkuban sa kadagkuan sa Bureau of Internal Revenue ug Securities and Exchange Commission. Kini aron husayon og timbang-timbangon ang kasong graft and malversation batok nilang diskaya og pipila ka DPWH officials gumikan sa walay kahuman ng proyekto. Natuki sa pre-trial ang coordinate sa mga proyekto aron masubay kung asa gyud kini nahimutang og natuman ba ang mga proyekto. Matod sa prosecution nga lahi-lahi ang coordinates nga naa sa mapa og sa DPWH website. Sumapa ni Judge Nelson Leico nga kinanan adunay masabutan nga coordinates ang prosecution og depensa o napaposibleng muhimo og joint ocular inspection. Subay kini sa gidusong motion sa kampo nilang diskaya og kaubanan nga susihon ang tukmang dapit asa gihimo ang giingong ghost project. The problem was because of typhoons and torrential rains, the project was damaged substantially. So it necessitated some repair works. The repair works were somehow derailed because of political conditions in the area. So it is incumbent upon them to present the exact location where they went without us assisting them. So that is our position. That's why we did not offer any information regarding the coordinates that we believe is the accurate coordinate. Nasabutan nga himuon ang trial bahin sa Mount Ghost Flood Control Project karong Abril og mulanad kini hangtod Septembre ning tuiga. Gian Navarro, CCTN News. Sa atong katapusang balita, suspitsado sa paglugos sa 11 anyos nga batang babae sa Barangay Kalunasan, syudad sa Sugbo na dakpan sa kapulisan didto sa Kauluhan. Human kini nakasakay og barko gikan sa pantalan sa Bacolod City. Ang kasayuran nihatod ni Arnold Bustamante. Malampusod nga nadakpan sa Cebu City Police Office ang gitumbok ka responsable sa paglugos sa 11 anyos nga batang babae dito sa sitio Kalabihan, Barangay Kalunasan sa Dakbayan sa Sugbo. Ang suspitsado gila nga si Fernando Abapo Prajes alias Ando, 37 anyos, taga sitio Kalabihan, Barangay Kalunasan. Dito siya nadakpan sa Pier 4 sa North Harbor, Saragosa Terminal, Manila City sa dihanga mikanaog kini sa tugo nga barko nga gikan sa Dakbayan sa Bacolod. Alas 2 ang takna sa kadlawon kagahapon. Mato ni Police sa Colonel George Ilanan, ang hepe sa Cebu City Police Office, nga human nila madawat ang reklamo gikan sa inahan sa biktima nga gilugos ang ihang 11 anyos nga anak sa ilang silingan. Milo sa dayon ng investigasyon ang Guadalupe Police Station sa pagpangulo sa hipi rin nga si Police Captain Vince Stein Buntilao. Gitumbok sa inahan ang ilhaga silingan nga si Fernando alias Andot. Apan sa dihang milusan sila og manhunt operation, wala na kini silang bay sa Kalunasan. Nakakuha sila og impormasyon nga mipauli kini sa lungsod sa Alegria sa probinsya Sugbo sa bay siyang inahan og dali usab nila kini nga gigukod sa mao dapit apan wala na usab nila kini maabti. Doon ay nakahatag ang impormasyon nga nitabok ang suspek sa isla sa Negros aron nga musibat sakay sa barko sa Dakbayan sa Bacolod, Negros Occidental. Wala man siya dito sa Kalunasan area. So nilahaw sila sa Alegria. So dito sa Alegria nahibawaan nila through the parents sa katong suspect na to nga nagland trip din ni ang atong suspect ni sibat paingon og Bacolod. Then from Bacolod nisakay siya Tugo. Dali nga nagpahibaw si Buntilao kang Ilanan nga nakasakay sa barko paingon sa kauluhan ng suspitsado o iya din kini nga gipabalik sa Dakbayan sa Sugbo aron mulupad sila sa kauluhan sa kay eroplano. Tungod ani gipahibaw ni Ilanan sa Cebu City Mayor Nestor Archibal nga paingon sa Manila ang suspek o ginahanglan nga ila kini nga maabtan inig dunggo. Midesisyon si Archibal nga palargahon sa labing dali nga panahon ang hepe sa Guadalupe Police Station aron maabtan pa nila nga dili pa makadunggo ang barko. Din siya na aga nagbayad sa ticket ni sa eroplano sa tulo ka mga pulis. Tuod man sa wala pa makadunggo ang tugo nga barko, naabot na silang Buntilao sa kauluhan ug nakigalayon din sila sa Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region Field Unit uban sa Sea Marshal sa Philippine Coast Guard, Philippine Ports Authority ug Manila Police District. Diin malampuso nila kini nga nadakpan. Pinaspasay man ni siya kay if we miss the chance kung wala nato siya maabti, then probably wala na nato siya makakuha. Dako kayo ang Luzon. Pag makanaog siya sa barko, makagawas na siya sa Luzon, we will miss the opportunity. So, nag-involve man guni siya logistics. Of course, ibaw man yun mo sa pagbiyahe. Nagpabiyahe, tagtulong ka polis, aeroplano, paingon dito. And wala pa yung plano, meaning nikuha silang ticket dito sa Kuana Airport. So, nangayo tagtabang sa itong city government to tabangan ta sa pag-apas dito
sa tao at that mo diri-diretso. Si Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, Deputy City Director for Administration sa CCPO Mibutyag, nga usa ka habal-habal driver ang suspitsado ug silingan raw sab sa biktima. Base silang impormasyon nga tungod kay kaila ra sa biktima ang suspitsado, kampante kini nga mikuyog ug gidala sa usa ka hilit nga lugar din didto gipahimuslan. Kini atong suspect ko siya 37 years old niya habal-habal driver which is silingan na po ni atong biktima. Mo siguro ang kanang pamilyar na po na kining mga bata niya misakay siya na wala po damha sa biktima na dalon siya nga to sa usa ka secluded na lugar. Dito na po sa ilang barangay, sa barangay Kalunatan. Si Leo Ernesto Archibald siyang bahin midayeg sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo sa dali nga kasulbaran sa krimen. Matun niya kining maog nga kalampuan nagpamatuod nga ang mga kriminal nga muhimog krimen sa siyudad sa Sugbo madakpan gyud kini og dili kini makatago. Kung naay mga tao nga dili maayo nga nagbinuang diri sa Cebu, mag-rape, mangawat, ato ginangdakon. Kita nato nga naghatag kag message nila ayaw himua diri sa syudad sa Sugbo. Ang atong mga kapulisan, ang atong city government nagtan-aw ninyo. Salamat George sa imong ginawa. Thank you, sir. Wala na maluwat sa iyang pamahayag ang suspitsado sa dihang gikuhaan kini siyang habig. Ang inahan sa biktima dako ang pagpasalamat nga nadakpan na ang suspitsado og nahatagan na sila og hustisya sa ginangatan sa iyang anak. Anak man lang dot, ikaw may nakapawa og ugma sa akong anak. Usa po dot, ikaw may nakapawa sa akong pagtrabaho, sa akong trabaho sa akong bana ug sa akong anak. Kami yung tulo wa gid may katrabaho dot. Tungod lang anang ang akong anak. Pero huna-huna adot sa tinuod lang yun dot. Ikaw may nakabuak sa akong anak. Wa may nakakuan sa akong anak. Magyud mi na sa akong pagpangga sa akong anak wa ko pagpuwang pero imo jud ang gikuan pero mo file jud kun himo bahalag wa koy kwarta. Mo file jud. Arnold Bustamante, CCTN News. Mao kadto ang mga balita nga nahipos sa atong mga kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Og kadto mga balita inyo nakita kagahapon sa atong programang Sayre 47. Sa among pagbalik, mga paghisgot-hisgot. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240
or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Your path to a new start. Nutrition, Exercise and elimination. water, Sunlight. temperance, Air. rest and recreation. And most of all, Trust in God. Learn from our doctors. Be blessed by the testimonies of our overcomers. Ang inyong programa, Alang sa may sakit, walay sakit, ug dili ganahan magkasakit. Ozone Med Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47. New Start, Ozone Med Health and Wellness Talk. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Di siya ko mutuog na ginoo. Pero magulo ng bata da. Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Kasi tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Hello Cebu. Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Kung naay gubat dito sa Middle East, mga higala, murag no, naasay miulbo nga gubat diha sa Kapitolyo. Tali nilang Governor Pamela Baricuatro o Vice Governor Glenn Anthony Soco. Kini may kalabutan mga higala sa giingon nga compromise settlement agreement tali sa provincial government ug sa kining Apo Land and Quarry Corporation. Kay kining Apo Land and Quarry Corporation mga higala, doon ni mga liabilities, doon ni mga tax and fees nga utang sa kagamhanan sa Kapitolyo, unya dunay gi-propose ko no ang legal team ni ining Apo Land and Quarry Corporation nga settlement agreement.
apan kanang maong settlement agreement wala makauyo ni ana si Vice Governor Glenn Anthony Soko. Mao kunong niadtong pagka-Biyernes kini si Vice Glenn Soko nagpatawag ni siya og press con diin iyang gi saway ang plano nga bayran lang sa 211 million pesos ang tax compromise settlement tali sa provincial government mga higala ug sa Apo Land and Quarry Corporation. Mausab kini ang rason nganong kagahapon miulbo ang kaspa ni Governor Barry Cuatro, Governor Pam. Kay matud pa niya kagahapon is the Vice Governor preparing for war. Kay ako, andam ra ba ko aning gira? Matud pa ni I am prepared for war, Glenn Soko. Mao kanay tipik sa pamahayag kagahapon ni Governor Pamela Barry Cuatro sa report sa ganina ni Ma'am RV Veloso. So, kagahapon, dunay press briefing ang gobernadora nya didto, wa siya magmakuli, wa siya magduha-duha mga higala nga pahimangnuan ang vice gobernador sa iyang papel sa compromise agreement niadtong panahon nga niadtong previous administration pa. Matod ni Gov Pam nga, oy, Vice Gov, basi nakalimot ka Vice Gov no nga niadtong panahon sa ni Governor Gwen Garcia, ikaw ang mi-author, ikaw ang misuwat nangamahan aning resolution nga nag-authorize, naghatag og permiso sa mga negosasyon alang sa compromise agreement with Dolomite Mining Corporation. Kining Dolomite Mining Corporation, I believe this is katuning sa Alcoy nga corporation mga higala nya. This happened at the time of Governor Gwen Garcia. Doon na say utang ang Dolomite Mining sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo. Unya at that time ni nangamahan si Vice Gov Glenn Soko nga sige ato lang nang ikompromiso. Pero karon ngano man nga nausab naman ang linyada, nganong nausab naman ang tunada ni Vice Governor Glenn Anthony Soko nga to think dili man ni murag more or less the same ra man ni sa sitwasyon sa una. So mao nang giingon ni Vice Governor nga basig nakalimot ni si Vice Gov Glenn Soko, nakalimot ni siya nga siya'y nangamahan sa negotiation nga nag-authorize kang Governor Gwendolyn Garcia nga maghimo og negotiation og mo enter into a compromise agreement with Dolomite Mining Corporation. Og maunay giingon ni Gov Pam nga hipokrito kuno si Vice Governor Gwen Garcia. So si Vice Governor Glenn Soko. Matod ni Gov Pam nga limpyo kuno ang iyang konsensya mga higala nga wa kuno yung mga backdoor negotiations kay ang maong negosasyon kuno tali sa provincial government og sa Apo Land and Quarry Corporation, tali raman kuno na siya sa mga isig ka legal counsel, mga abogado raman kuno ang nagsabot niini og wa man siya'y direct participation whatsoever ni ining mga negotiation. Og gi-explikar sad sa gobernadora nga kining proposed nga compromise agreement gikan sa Apo Land and Quarry Corporation wala ni naggikan, wala kini nag-originate, wala kini nagsuma sa Kapitolyo mismo. Ang legal team sa Apo Land maoy mismo ni propose, ni presentar silang proposal nga makig-negotiate sila og settlement with the Capitol. Now, ato lang for proper context may higala nganong mangugat man ani nganong relevant siya nga tukion karong buntaga may higala kay kahibaw naman ta sa hinahitabo sa Sugbo niadto miaging tuig. Diin nga gidabudabuhan ta sa mga kalamidad, dunay linog, dunay baha, dunay mga bagyo, dunay mga landslide. Nya nakita nato ang epekto ni bagyong Tino mga higala nga kining grabe ang lunop, grabe ang pagbaha dinhi sa Sugbo. Nya dili lang sa usa ka LGU mga higala apan entero halos tibuok Metro Cebu, even sa mga probinsya nagbaha. Usa sa mga gitumbok sa mga kritiko sa mga especially mga environmentalist kay kining mga environmental activities nga gihimo sama sa mining, quarrying, land development dito sa bukid nga mao'y nakakontribute mga higala sa pagkaupaw sa itong mga kabukiran. Okay? Tungod nga upaw itong mga kabukiran, nga tangtang, nga wagtang na dihang mga kahoy nga supposedly mutabang pagsuyop anang
tubig uwan karon diri na nga banlas na ta diri dapit sa ubos tungod anang ongoing nga mga activity. So mao nay context nganong kini nga issue is init. But more than that mga higala, nagtuo si Governor Pam nga this is part of a demolition job. Na ako no'y buot nga mo demolish sa iyang pangatungdanan mga higala isip gobernador sa probinsya sa Sugbo nga mauna iyang giingon niya nga demolition job mga higala. Iyang gi-explain mga higala nga again wala siya'y participation kay iya hara ang mga abogado lang sa gikan sa Cebu Provincial Legal Office ug ang legal team sad sa maong mining company or quarrying company nga Apoland mo ay nagsabot niani. So si Barry 4 matud pa nga aron ipakita ang iyang pagkatakos, aron pakita nga limpyo siya, transparent, accountable iyang pagagamhanan, wa siya gitago-taguan, wa siya nakakwartaan ni. Ingon siya nga, provincial board na man ni diri sa inyo waron, pending man ni sa inyo ha kay mga higala, ang provincial board dapat mo aprobar ani mga higala kining compromise agreement. Whatever the decision of the provincial board, di maunay matuman. Matod ni Barry 4 karon ang bula naman sa inyo ha kay pending pa man ni sa provincial board including anang iyang giawhag ang junta provincial. Ingon man anang si board member Celestino Tining Martinez nga mag-conduct og deliberation on the compromise publicly. I-live stream ninyo inyong mga diskusyon diha aron transparent, aron accountable mo sa katawhan, aron mga Sugbuanon. Matod niya nga wa sad ang iyang personal nga legal counsel naka benepisyo aning maong negotiation para sa settlement with ALQC mga higala. That's why I urge captaining nga inyohang committee hearing i-live stream para makakita ang katawhan. Gusto man ka mong transparency ug accountability. Mo ni giingon ni Gov pa mga higala. Matod niya nga na hibong yun siya nganong niadtong Sabado nganong niadtong Biyernes nagpatawag og press briefing si Vice Gov Glenn Soko mahitungod niini. Diin ang unod sa maong press ko niadtong Biyernes mga higala matud sa Vice Gobernador nga buot nilang tan-awon ang legality, ang kung unsa ka legal ang kwentada. How come nga ang tax obligation sa Apoland and Quarry Corporation gikan sa 1.2 billion pesos, akong usbon mga higala 1.2 billion, letter B, billion pesos, naabot naman lang after the negotiation og 211 million, letter M na lang. Oy, mao na nga si Vice Gov Glenn Soko sa time pabi atong tan-awon ani, legal na inyong gibuhat. Mao na ang unod sa pagpapreskon sa Vice Governor ni adtong Biyernes. So karon sad baw sad kagahapon si Gov Pam mao nang niingon siya nga medyo na-surprise yun siya aning move ni Vice Gov ngano kuno magpatawag pagpreskon dili man kuno to kinahanglan nga magpapreskon. Ang gobernador sad ni puno nga ang vice gobernador could have raised the concerns directly. Pwede man unta ka maging istorya nako. Ngano magpatawag pa magugag preskon. Pwede kuno ka maging istorya Vice Gov, yang ano kung nagpatawag pagag-preskon. So muna, demolition job, I don't know mga higala. But kung ako sad, I think there was nothing wrong with, Wata kay baon sa yung intention. Pero kung ang intention is to see the legality of the tax computation, I think there is nothing wrong with it. Kay ato ang i-make sure, kay dako gud kay na, gikan sa 1.2 billion, ni kunhod ngadto sa 211 million. Pila man ana, halos 1 billion ang alkansi sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo. And 1 billion is 1 billion mga higala. I think nga it's also good nga gi-point out na siya because we're not talking here of pila lang ka sentimo, wata naghisgot diri pila lang ka piso, atong hisgutan diri billion. Pero matud pa ni Governor Pam nga kining
settlement agreement, kuning compromise, wa man gud ni siya nahitabo lang sa pagkakaron. In fact, sa mga administrasyon ni former Governor Gwen Garcia, iyan yung gimension diri, doon na may mga compromise agreements kaniadto with mining firms. Pag 2023, doon ay compromise agreement between provincial government o Dolomite Mining Corporation, panahon sa administrasyon ni Gov. Gwen. At that time, ang 855 million pesos nga buwis og uban pa mga balayronon sa Dolomite Mining Corporation na settle na lang through a compromise agreement. Pila na lang mga higala? 56. Oh, mas grabe. Murag mas grabe pa asa grabe sa ang pagkunhod. Gikan sa 855 million na himong 56 million na lang atong sa Dolomite. Ang resolution nga nag-authorize atong DMC muhangyo na lang nga 56 milyones na lang ilang bayran. Imbes nga 855 million, of all people, it was then provincial board member but now Vice Governor Glenn Soco who authored the resolution at that time. So, mo ning nakaingon si Gov. Pam nga ipokrito ko, no? So, mo nay kalambuan diha sa Kapitolyo, mga higala. Ato anang sundan kay ang status ani mga higala, ang proposal for a compromise agreement pending pa ni siya sa provincial board, naa pa ni siya sa committee hearing, committee level nga hearing nya atong sundan, atong i-monitor kung unsa unya ang sangputana niya ng maong proposal. Arita sa laing isgutanan mga higala, arita sa dakbayan sa Sugbo sab ang administrasyon ni Mayor Nestor Archival karon na pressure ko, no, matod pa ning report sa Freeman. Mayor Archival is pressured or faces pressure to stop Monterrazas project. Related gyapon ni sa una nitong gisgutan kay kini Monterrazas, nahimo sa ding hot issue mga higala tungod sa gyapon atong bagyong Tino, tungod gyapon atong lunok nga nahitabo sa Sugbo sa bagyong Tino ni adtong miaging tuig. So karon kay naa na sa office of the mayor, city mayor ang bula mga higala, unsa man gyud mo issue kag cease and desist order or dili. Kay kini si Mayor Nestor Archival is facing mounting pressure kung numatod sa report sa Freeman gikan sa City Council, gikan sa Cebu City Environment and Natural Resources Office kung si Senro, o gikan sa Cebu City Legal Office nga mo issue sa cease and desist order against aning controversial nga Monterrazas di Cebu project and several other development activities diha sa bukirang bahin sa Sugbo mga higala. Ang City Council kay numduman nga unanimous sa ilahang pagtawag sa pagpahunong niining maong hillside development diha sa Barangay Guadalupe kay dunay suspension order nga gi-issue ang Department of Environment and Natural Resources ni adtong November 2025. Pero kuyaw ba ani nga ang DNR naanay suspension order niya, ang Cebu City wala pay cease and desist order. Ila man ning gipasa-pasa gud mga higala. According sa mga taga-konseho, kining mga Monterrazas project nagpadayon man kuno ang civil works ani. Ayay, nagpadayon man di ang trabaho, ang trabaho diya sa Monterrazas project. Abi ko magi-suspend. Dunay direktiba ang DNR pero wala may gi-suspend. So mao ni Mayor Nestor Archival ngano man nga wala nimo isuhi og cease and desist order. Ang project kay bawo naman ta nga dugay na nagbagut-but ang mga environmental groups ani og ang especially naasay mga residente sa dakbayan sa Sugbo nga direkta yung naapektahan ani kay tiaw mo na mga higala ang mga kahoy man di ito nga gatosan ka mga kahoy diha walay nahabilin, no, walay nahabilin tungod aning Monterrazas project nya. Or pila na lang to ang nahabilin di ay. But pila na lang to yung nagbarog. Nya, niadtong November 2025, gikonfirma sa DNR7 mga higala nga gisuspenso ang tanang activities. Human nakita nila ang mga violation nining Monterrazas project sama sa large scale tree cutting and excavation activities.
gikan sa more than 700 trees, 700 ka mga kahoy, mga higala nga nagbarog unta diha sa area nga diin gitukuran ang Monterrazas project, 11 na lang. 11. At least nilabaw sa napo mga higala, labaw sa mga kuyamoy sa kamot. 11 ka mga kahoy lang ang nagpabiling nagbarog human sa mga clearing activities nga may kalabutan anang pagpatukod sa Monterrazas project. Apan taliwaan ning suspension order mga higala, drone inspection gikan sa Sisinro nagpakita niadtong January 2026 nga naay mga nagpadayon nga civil works. Doon nagyapoy mga nagtrabaho sama sa earth moving and hauling operations, wa man ni permit. Mao ni nga ang council niadtong Pebrero mga higala mipasar og resolution pinaagi ni Councilor Cicinio Andales. Nag-request siya og cease and desist order against aning Monterrazas project nga butang nga gi-unanimously approved sad sa konseho. So karon ang konseho mi refer aning pagpangayo nilang cease and desist order dito sa Office of the Building Official. Ang Office of the Building Official sad gipasa ang bola dito sa Sisinro. Kay matod sa ubo nga wa man may authority ana oy. Among authority ana is limited raman sa pag-enforce anang National Building Code. Nya pagtan-aw namo diha sa record, diha sa file, it has nothing to do with National Building Code. Ang inyong concerns kay mga regulatory matters. Okay? Nga dili man iyang mandato sa OBO naa ni didto sa ang iyang authority na sa laing opisina. Okay? Sa iya sambahin si Sisinro Officer in Charge Edita Peros matod niya nga kaning mga acknowledged nga reported violations ang authority kuno nga mag-issue og cease and desist order naa sa Office of the City Mayor. So mao ni atong pangutana karon. Human sa Nobyembre, Disyembre, January, February, March, 5 ka buwan. Human atong bagyong Tino. Human ang mga baha. Nganong hangtod karon wala gyapon cease and desist order ang kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo. Mao nay dakong pangutana mga higala. Si Peros miingon nga the enforcement of environmental requirements such as tree cutting and special hauling permits falls within our regulatory mandate, but the issuance of cease and desist order to stop, to halt ongoing project activities due to such violation is a function that falls within the jurisdiction of the Office of the City Mayor. So, mao na karon nga ang bula naa sa Office of the City Mayor. So, unsa man, isuhan og cease and desist order o dili? Kaya kung dili isuhan, unsa man say basis? Nganong nagpadayon man ang mga nganong dunay ongoing civil works, earth moving activities diya sa Monterrazas project. Okay? Kung buota nga dili magduda ang mga tao, okay? Then maybe I think the mayor has to answer these questions and has to be transparent about it. Kay even if do na natoy kaso nga gi-file against the developer aning Monterrazas project, do naman say mga kritiko nga ang kaso kuno nga sayon mao may gi-file, dili man katong kaso nga lisod-lisod og bugat-bugat og penalty. Mao man toy nagiingon. So magpadayon ta nga mangayo og katin-awan niini. For sure Mayor Nestor Archival will not back down on these issues, and so far kanisad magpaabot ta sa tubag sa mayor kay di ta gusto nga one-sided lang sa datong hisgutanan diri. O kung nandoon na sa itubag, kana ato sa nang hisgutanan niya puhon dinhi sa tong programa. Apan sa pagkakaroon mga higala, napupos na tong oras dinhi sa programa ato sang tan-awon kung unsay giandam ni Tatay Dodong nga pulong og kinabuhi. Pulong mo ang diwat sa dalang ko. Unya mingon si Pedro, Ginoo, among gibiyahan ang tanan,
o misunod kami kanimo. Unsay among mapabot. Kini atong mabasa diha sa Mateo 19:27. Igsoon, unsa may nahimo nimong sakripisyo sa kinabuhi tungod sa imong pagtuon ni Hesus. Bisan sa atong pagkamakasasala, kita nakahimo og sakripisyo sa ginagmay o dinagko ng mga pamagi. Pananglit, may usa ka butang nga imong paborito apan imong gihatag sa nagkinanglan nini. Dili ba kini usa ka sakripisyo? May mga tao nga buutan kayo ngadto sa mga pobre ug manggihatagon kayo sa uban. Kini usa ka matang nga sakripisyo. Ang mga ginikanan naghimog dako kayo sakripisyo alang sa ilang mga anak. Ingon man, may mga anak usab nga nagsakripisyo sa pagatiman sa ilang masakiton nga ginikanan. Ang tubag sa pangutana ni Pedro ngadto kang Hesus, kuno siya atong mapaabot sa mga sakripisyo nga atong nabuhat, mao kini. Diya sa Galatia 6:9 nagingon, busa dili kita magtinapulan sa pagbuhat og maayo. Kay kung magpadayon kita, wabot ang panahon nga makani kita sa mga bunga nini. Maigsoon, mao kini ang pulong nga maghatag og giyak kanato nini karong adlaw. Pagampo kita sa ngalan sa Ama sa Anak sa Espiritu Santo. Langitong Amahan, salamat kay imo kaming gitudloan nining maong kamaturan bahin sa pagsakripisyo. Dili sayon ang paghimo nini ug mabuhat lang namo kini pinagi sa imong grasya. Ang pagayon kanimo nga ihatag nimo kanamo kanang imong grasya. Amen. Sa Ama sa Anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa galang ko. Pulong o kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo ay hingpit nga nagtapos sa tong tulumanon karong buntaga. Sa dili pa ta manamilit ato sang pasalamatan ang Philippine Airlines. Silang Archbishop Alberto Uy, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Thank you sab sa tong news manager Cap Dennis Tabar, mga kaubanan sa TOC silang Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel ug Miss Joanne, atong mga video editor Sir Ferdy, Sir Rodel. Salamat kaninyo dinhi sa studio, Sir Ferdy, salamat. Daghang salamat kaninyo sa pagpakig-uban kanako karong buntaga sa ngan sa akong partner Malu Inocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Magkita-kita na sabtan ninyo ugma dinhi sa tong programa Matag Buntag, ang Hello Cebu, Maing Buntag Pinoy. Hello Cebu, Maayong Buntag, Yaksunta